Para tayong mag-restruct sa taas ng bundok nito. Yan, kakaibay tali ko, no? Ganda niyan. Teka, bubuhatin niyo ba? Wow, ang lakas niyo. Tell you that I love you 100 times a day. Maglaro lang daw. You'll get tired of my voice. That's how much I'm gonna tell you that. So kung magkakaroon ako ng dream bike, ito yon. Dahil andito na rin naman tayo sa Daang Kalikasan, ipapasyal ko na rin kayo doon sa loob para bago tayo umuwi, meron tayong napasyalan naman lugar. Siya nga pala, patapusin nyo yung video ito kasi sa dulo ko ilalagay yung resulta ng aming shoot ngayon. Ang sarap naman mag-vlog nang may pa-drone pa. Fixing my strut, always prepared, you never know who shows up around the corner, maybe it's that director. Oh, I can sing, I can dance, I can learn the smooth moves. I will do anything you ask me to. Dito tayo ngayon sa ating location kung saan natin re-reviewin itong Ducati RS Multistrada. Nabutan tayo ng ulan medyo malakas. Kaya minamaximize ko na lang yung oras na magagawa natin sa motor na to. For the meantime, ibababa mo natin siya. Kaya lang mukhang pabuhusan naman Tignan nyo yung ulan Dito pala kami sa may lagi naming tinatambayan. Tara, pasyal ko kayo. Yung ganyang view dito, normalan lang yan dito. Pwede kang buwaba dun, mag-hiking, ganyan. Pag gusto mong mag-walking, dun, diretsuhin mo yun. Tapos balik ka dito, sigurado pawis ka. Tara, muulan na. Dito. Tignan nyo, ang ganda dito. Yung daan mismo na Daang Kalikasan. Ito, parang dito lagi kami nag-stop over. Ipakita ko na rin sa inyo nga pala, gagawa kami ng commercial sa Ducati Philippines. Siya nga pala, yung video gagawin namin is sponsored ng Ducati Philippines. Kaya merong Ducati sa ating Alfredo. Kapakita ko sa inyo yung mga gamit natin para sa ating paggawa ng quality videos na gagawin nating footage. Una tayo sa DJI. Ito, we have DJI Drone Avata. We have 1 and 2 actually. Pero ang dala namin, yung 1 lang. Yung 2, ba't mo dinala? Tapos dala natin yung Canon RP. At the same time, meron din kaming dalang 360 and gimbal. DJI Ronin gimbal. Ilaw, in case kung sakasakali lang kailanganin. So, yun yung buong setup natin. And ito yung mga lente na ibang gagamitin natin sa ating shooting. Simple lang yung setup namin. Hindi kami masyadong nagdala ng pangmalakasan. Okay naman na to. Nagdala lang ako ng isang backup cameras para sa front lang sa akin. Kasi this time, mag-vlog tayo ng walang helmet camera. Siyempre, dapat kung ano lang yung suot ng rider. At siyempre, papakilala ko kayo sa aking mga crew na kasama natin ngayong araw. Ayan, ito si Asher Film. Yan, At siyempre, yung driver natin for today, Janaka ba in the house at yung videographer natin. Ayan, Edmar! Gusto ko rin kayong makita nila at least yung effort natin, at least kahit paano, magiging tagumpay lang ang magandang video kapag nag-i-enjoy din yung mga kasama mo at sa ginagawa mo. Diba, pare? Parang malungkot ka. Ayan naman po, akala ko titigil lang ulan. Mukhang lumakas na naman. Hopefully, humina yan. Okay, ito ang condition namin ngayon. Ayan, puro ulap ang matatanaw mo. Ayan, may tsura po ng ating sasakyan. Hihintayin natin na tumila ang ulan at mawala ng kaunti yung fog. Sobrang kapal ng fog, hindi mo nga masyadong makita, guys. Time check, 1:30 ng hapon. Pag hindi ito tumila ng hanggang alas 3, baka di tayo makapag-shoot ng video para sa Ducati Philippines. Siguro, malay natin. Let's see. Hindi pa masagot ngayon kung mapagbibigyan ba tayo na panahon na makapag-video at makapag-vlog sa oras na to. Ayan. Bahala si Batman. At yon sa wakas ay pinagbigyan tayo ng ating panahon. Sumikat na po. Ayan po, si Haring Araw. Nagpakita din sa wakas. Sa ngayon ay pwede na tayong mag-gear up at magbisa tayo. Dito naman sa kabilang side ay nagsiset-up na tayo ng ating production camera. Kita mo naman, kumpleto yan, yan yung camera natin. Tapos ayan yung 360, ayan yung ilaw. May pailaw ka pa, par. Matindi. Tara, bisa tayo.
Finally, naisuot din natin. Napakahirap isuot, par. Kailangan mong mag-stretching ng ganon, saka ng ganon. Bagong suit eh. Stretching lang ba? Para masubukan natin kung anong lagay. Okay, I'm good. Tara, babar natin yung motor natin para tayong mag-restruct sa taas ng bundok nito. Well, sa video naman na gagawin natin, gusto kong ipakita sa inyo yung motor with the nature plus the rider. Yun lang. Gusto kong ma-showcase yun. Depende kung anong klase yung magiging resulta. Ako, excited akong makita yung, I don't know, kung 30 second there, 40 second or 1 minute video to na para sa exclusive video natin sa Ducati Philippines. And I hope magustuhan nila. Sa akin naman, di ako nag-expect kung magustuhan nila or hindi. Kung magustuhan, thank you. Kung hindi, okay lang. At least I try. Ginagawa nga natin. Ito yung behind the scene. Kung ano yung mga ginamit kong aparatos, ilang tao yung kailangan para maagawa ng video na ganito, anong equipment, mga kailangan mong i-ready, saka yung motor at saang lugar. Medyo hindi siya komportable. Kung pan ka ng high speed, okay siya. Masarap din sa feeling kasi parang safe na safe ka ba? Parang nasobrahan sa higpit. Yan, kakaibay tali ko, no? Ganda niyan. Kala ko, hindi na tayo makakagawa talaga ng video eh. Pinagbigyan tayo. Last 2 minutes. Magaling. Nakakambyo. Oo, kasi dry clutch siya eh. Additional na kalaman. Ayaw niyang mag-engage kapag nakakambyo. I-cambyo ko. Cambyo ko, par. Subukan natin. First, second gear. Teka, bubuhatin niyo ba? Wow, ang lakas niyo. Ay, magaang yung motor. Okay na? O, release ko ah. Diretso ko yung manibela. Awakan dyan. Okay, release ko ah. Okay, teka. Pupwesto na ako. Huwag mo lang katakin. Okay. Side stand. Ganda. Okay ah. Maganda pala yung gloves ito pag nabasa. Ang lambot niya, pre. Ngayon ko lang alam. Ayan guys, na-shoot na namin yung motor ni Boss Toti ng cinematic shot. Ito yung Ducati Multistrada ni Boss Toti. It's a RS. Ako sa ngayon, pangarap ko palang magkaroon. Hanggat meron pa akong isang Ducati Multistrada dun, hindi pa ako bibili ng isa pa ulit kasi matatambakan ako ng motor. Siguro dapat ibenta ko muna yun. And then, tsaka ako bibili ng isa pa. Ganda nito. So, totoo lang, kapag ka nagamit mo siya, I just don't know kung parehas lang din siya dun sa yung nakatambucho kasi na terminyo nito. Pagka naka-acrapovic, hindi ganun kaingay. Tapos yung dry clutch niya, I think yun din yung nagdadala sa kanya, yung dry clutch. Ganda ng effect ng dry clutch niya. Habang nagse-set up sila ng mga gamit natin, enjoy muna tayo. Ikot ko muna tong Ducati. Ganda kasi. Parang alam mo yung motor na ganito, parang naka-design talaga siya sa racetrack lang, no? Alam mo yun, yung kapag ganito kaganda yung kalsada, super na mag-enjoy ka. Ako hindi ako addict sa speed, pero enjoy ako sa ganito. Yung alam mo kasi yung motor parang kapit na kapit siya. Kailangan mo matuyo muna. So another FPV shots. Yun. Saan muna? Saan daw? Pag ganon? Pag ganon daw. Basta maglaro ka lang, boss. Maglalaro lang ako. I wanna tell you that I love you 100 times a day. Maglaro lang daw. You'll get tired of my voice. That's how much I'm gonna tell you that I miss you. Kukunin ko. Drone is down. Laglag. Ikaw kasi habol ka ng habol, drone ka. Hindi ka naman naabot dito sa Ducati RS kahit anong gawin mo. Kahit mabagal ako magpatakbo. Ha? Yeah, I really hope you love me too. Ha? Na-record yun? Bilis ko, di ba? Dinaanan ko dito. Hmm. May
ikot akong ganun. Nag-flip. Wala namang pinagbanggaan. Nag-flip siya. Okay lang yan. Isang mabagal nga ako. Ang bilis mo. Ay ba, mabagal lang yun. Mabilis ba yun? Mabagal lang yun, promise. Hindi yun yung takbo ko. You'll get weary of my touch. That's how much I'm gonna tell you about. Drone is down. Okay na? How's the shot? Ayos na. Tapos na yun. Bilis naman, nabitin ako. Gusto ko pang mag-enjoy ng nira-ride eh. Yeah, I really hope you love me too. Yeah, I really hope you love me too. Okay, detailing shot naman para sa RS natin. Ayun, rest time habang nagpapahinga tayo ay minamaximize naman natin yung mga oras sa pagpapahinga natin. Pero dito sa Daang Kalikasan, sobrang ganda, sobrang fresh, sobrang relaxing. Alam mo yun, ang sarap naman gumawa ng video kapag puro gantong lugar yung makikita mo. No? At the same time, yung ating videographer slash editor slash yan, nagmo-montage siya dyan. Lupit ng mga kuha. Nagdi-detailing shot po siya. Oh. Wow! Napaka-solid ng mga kuha naman yan. Oh. Makita niyo naman yung quality ng kuha nito, tsaka quality ng kuha nitong gimbal. Napakalayo naman sa quality naman. Talaga naman. Kaya ang problema lang natin, paano tayo makakapagbigay ng ganong ka-quality video na nandyan yung DSLR, di ba? Only action cam lang ang pwede nating gamitin sa mga ganitong mga shots. Na dapat talaga, kung gusto mong gumawa ng solid video, kailangan mo talaga ng videographer. Marami nang pinalitan dito si Boss Toti. Para sa akin, it's worth ba na mag-upgrade from Ducati V4S Multistrada versus sa RS? I could say kung mahilig ka sa mabilis, masabi ko na worth it na mag-upgrade kasi napakaganda nito. Kasi kahit anong gawin natin, yung features na meron nito, hindi naman magagawa nung B4S natin. Pero parehas naman ng feel ng komportable din. Iba lang yung gaan nito, yung lakas, yun lang yung difference. So kung tapos na yung shooting natin, punta naman tayo sa review ng motor. Okay, so ngayon, tapos na gawa ng video ng ating filmmaker, yung ating Ducati RS. Sana nagustuhan ng Ducati Philippines yan. At makahiram ulit tayo ng motor sa kanila. Itong motor na to, hiniram ko pa lang. Pero sana magkaroon tayo nito. Again, sabi ko nga, baka may naghahanap sa inyo ng Ducati Multistrada V4 dyan. Bebenta ko yung sa akin para pandagdag ko sa pambili nito. Kasi hindi ko naman magagamit siya na magkasabay. Kung tatanungin nyo ko, kung naka Ducati Multistrada V4 kayo, worth it ba na mag-upgrade? Personal na experience ko lang naman, no? Meron naman akong Multistrada V4, pero bakit ako mag-upgrade nitong Ducati RS? Bakit ko gusto? There's so many things to upgrade kasi. Yung Pikes Peak, di ba? Mas mahal si Pikes Peak kay V4S natin na naka all-in suspension. So yun yung nadagdag, pero taas ang presyo. Tsaka ang gusto ko dito talaga, yung pagiging sporty look ng motor, hindi nawala. Parang napaka-porma ng motor. I could say, sobrang astig niya, sobrang maporma. Kapag binili mo kasi yung Ducati RS, naka-Akrapovic na tambucho. Pero ito, in-upgrade pa ni boss ng Terminioni. Meron din siyang titanium subframe. So yung titanium subframe na yan, kapag nagpalagay ka niyan, alam natin, medyo mahal ang titanium. Tapos nilagyan mo pa ng Marchesini na ito, forged magnesium na Marchesini Racing. Ito, napakagaang nito. Napakagaang ng bike nito. Ito lang, gusto kong timbangin sa weighing scales to kung ano talaga yung timbang nito eh. Tapos ito, yung sporty look ng likod na to, gustong gusto ko yung itsura nito. Ito ang pinakamalupit dyan. Yung engine kasi nito, engine ng Panigale. Kumbaga, yung sports bike, nilagay mo dyan. Paano natin gagawin yun, di ba? Parang itong Ducati Multistrada na ito, dalawang motor na talaga yung katumbas nito eh. Kasi yung isang Multistrada, nilagyan mo ng Panigale engine, yung feel mo ng lakas ng Panigale, nandito. Riding comfort ng Multistrada, nandito din. So kung magkakaroon ako ng dream bike, ito yun. I could say, ito yun. Tapos ito, naka-carbon siya. Yan. Tapos naka-Brembo brake din siya. I believe this is stock din. Na pag binili mo sa Ducati, stock yan lahat. Sa motor naman ito, dito tayo sa control natin. Dito naman yung kanyang kill switch. Ang laki ng kill switch niya. Oh. Parang sa Multistrada V4 din. All in all, parang ganun lang din ang labas. Meron siyang fog light dito. Ito yung built-in na nilagay natin dito. Ang kagandahan dyan sa ganyang klaseng fog light, magaan siya. Hindi siya posibleng mahulog kapag kinabit mo siya dyan. Dito naman sa makikita nyo sa front panel natin, makikita natin na sobrang neat ang dating. Sa kabilang side naman, dito makikita natin yung adjustment ng suspension, yung mode, plus and minus kapag may kinokontrol ka dyan. And then, yung hazard, busina, yung ating menu. Dito naman, ito yung hazard natin. Passing light, ito yung passing light niya. Kung paano naman natin siya i-start, ito yung kanyang button. Pag pinindot mo yung button, makikita mo yung kanyang magandang animation. Multistrada RS. Makikita naman natin dyan. So, yung mga modes naman, kapag gusto mong palitan tong mga modes na to, merong mode yan. Pinutin mo lang yung mode na to. Ngayon, makikita mo na ngayon yung mga iba pang control na to. Meron siyang Sports Evo. Kung paano mo siya ililipat, ito yung paglilipat niya. Ito, up mo lang na ganun, lilipat yung Sports
Sport Evo. Ang kagandahan dito, para siyang Pikes Peak na rin. Sport Evo, meron siyang Race Evo. Yung Race Evo niya, ang alam ko, adjustable din siya depending on your riding style. Kapag ka naka-Race Evo ka kasi, powerful, traction control mo 3, may ABS 1, Ducati wheelie control, naka-off, front suspension soft mo, and rear suspension medium, may preload na 14. So, depende yan sa riding style mo, pwede mong mabago. Pag nilagay mo sa Sports Evo, nadagdagan ng isa, ganun. Pero, customized yan, pwede mong i-adjust depending on your style. So, ito naman Touring Evo, napansin natin, medyo mas maliit yung mga setting natin. Kumbaga, talagang sa minimize natin yung power ng bike. Urban mode, yan. So, yun lahat ng modes niya. Sa totoo lang, yung Ducati Multistrada V4S, masabi ko naman almost perfect na yung bike na yun. Maganda na yun pag ginagamit mo siya. Pero ito, mas in-enhance lang. Kumbaga, ang thinking ko kasi mas practical na mag-upgrade ka o magpalit ka ng bike kaysa maglagay ng kung ano-anong accessories. At least ito, isang bili mo lang, yan na yan. Wala ka nang babaguhin. Yun lang muna yung masasabi ko sa ngayon. But for the meantime, let's go for a test ride. Dahil andito na rin naman tayo sa Daang Kalikasan, ipapasyal ko na rin kayo doon sa loob para bago tayo umuwi, meron tayong napasyalan naman lugar. Siya nga pala, patapusin nyo yung video ito kasi sa dulo ko ilalagay yung resulta ng aming shoot ngayon. Ang sarap naman mag-vlog nang may pa-drone pa. Fixing my strut, always prepared. You never know who shows up around the corner. Maybe it's that director. Oh, I can sing, I can dance, I can learn this move. Okay, so itong Ducati Multistrada RS ay mayroon siyang 185 horsepower. Ganun po siya kalakas. The power of Panigale. Mayroon din po siyang 1,158 cc yung kanyang displacement. Riding position, napakaganda, komportable. Kagaya ng palagi kong sinasabi na yung power ng Panigale ay inilagay dito sa multi. Ito nga pala yung Daang Kalikasan. Papunta pa tayo doon sa may area kung saan makikita nyo yung dugtungan ng Daang Kalikasan at Daang Katutubo. Kung mapapansin nyo, wala naman kayong nakikitang kasalubong namin. Walang mga sakyan, walang mga motor. Ito dahil nakasarado yung kalsada. Hindi pa po siya bukas sa publiko. At yung mga nakikita nyo po na nandito ay mga nagtatrabaho dito para gawin itong kalsadang ito. Patuloy pa rin po ang kanilang pagtatrabaho dito. Once again, hindi pa po ito bukas sa publiko. Ito po ay sarado pa. Yung Brembo brakes niya, kapit na kapit. Ang ganda. Parang sayang naman pag hindi ko ito ginamit pa uwi, no? Ikinakarga ko lang sa pickup kasi. Ito yung medyo pagtakot ka sa off-road, di ka lulusong dito. Bagay, kaya naman ng Multistrada yan. Malaki ang ground clearance itong Ducati. Ito yung maganda dito sa motor na to. Dahil yung gulong niya naka-design sa sports bike eh. Ay, ang problema ko dyan, kapag nagbablog ako ng maganda yung lugar, wala naman akong masabi kundi napakaganda. Super ganda. Okay, so hanggang dito pa lamang siya. Dahil hindi sa akin itong motor na ito, ayoko naman na magasgas ko siya, masemplang ko siya. Ganun ako pag nangihiram hanggat maaari. Kasi syempre pag ako rin nagpahiram, 'di ba? Ayoko rin masira yung motor ko, ayokong magasgas, ganyan. Pag nagpapahiram ako, sigurado si Boss Totik, motor nito, personal bike niya to eh. Ayoko rin naman magasgas ko to. Ito lang tayo. Kinarga nga lang namin to sa pick-up eh. Ganda par, no? Tingnan mo yung kalsada, oh. Magpapabideo lang tayo paakyat doon. Ang ganda kasi, para makita nyo lang yung view niya. Tignan nyo yung nandun na, silipin natin kung gaano kaganda tong Daang Kalikasan. Ganda talaga. Alam mo yun, parang gusto ko pa siyang enjoyin. Feel ko na mag-moto camping dito. Parang ang sarap mag-camp dito kasi yung weather dito malamig. Kaya kahit naka-full suit ako, hindi ako pinagpapawisan. Dito pala bagay gamitin tong mga full suit na to eh. Talagang malalamigan ka. Sarap ng weather nila dito. Hindi sobrang lamig, hindi rin sobrang init. Saktong-sakto lamang. Hindi ko pwedeng hatawin dito. Madudulas yung motor. May mga debris kasi dahil nag-uulan, may landslide na nahuhulog sa kalsada. At the same time, hindi ko ganun kabisado yung lugar. Pero grabe kaganda. Lalo yung tambucho niya, no? Hindi siya pwedeng bomba-bombahin. Masisira yung clutch niya eh.
Ayan, pakinggan nyo ah. Oh. Oh, di ba? Oh, sarap talaga ng mas masarap to pagka sayo na talaga, pag nabili mo na. Sarap. Ay, palubat na yung ating camera. 5% na lang eh. Pag nalubat yung camera ko, lalabas na yung ginawa natin na video para sa Ducati commercial. So imagine nyo, no? Yung video mo na pinadala ng Ducati Philippines sa Italy, no? Wow! Edi napakalaking privilege sa akin yun. Kung magugustuhan nila. Kasi ito naman, hindi naman nila ako ni-required na gumawa ng video. Pinahiram lang talaga sa akin yung motor. Ngayon, dahil pinahiram yung motor, gusto kong bumawi. Ito lang yung magagawa kong suporta sa mga kaibigan natin eh, di ba? Hindi ko alam, bukod sa pagbili ng motor sa kanila, ay pati na rin yung paggawa ko ng video sa kanila.